laban korupsyon. Kiko yung doon. Hindi na namin sinabi sa inyo. Yung Purpose Park, Kikoy! Harap pumunta sila doon. Ginawa po talaga namin doon. Kikoy! Hayaan ba nagsasabi sa social media? Ya, si Kiko Barzaga. Uy, parang bigla ako naging babae today. Surrounded by the crocodile. Pero malakas ang wall. Kakain si Kiko. Utusan kayo ng taong bayan. Ulitin nyo na ngayon ang magdalakang at ilabas po ito. Hindi nyo ba naiisip yung tayo ang binapala ng mga politikong magdalakaw? Tayo ang sumasasama sa tulong galing ng ulo namin Pilipino. Saan mo tayo magdalakaw? Ano ba kayo rilay ng buhay? Yung bus nila, sana niluan, aircon, napakagandang sasakyan. Doon kumakain ng mga thousand na pagkain sa restaurant, mamahaling restaurant. Pero kayo nagtitiis kayo, nagpupuyat kayo para protektahan ang mga magdadakaw ninyong mga amo. Yan, may dala pa dito yan na ano to. Magkatarungan ba yan? Tapos nagdala pa kayo ng maraming pulis dito. Wala, umalis na. Ano sila? Salamat! Dahil nakonsensya siguro. Nakakahiya to. Kasing gobyerno na to. Tayo kung tunay tayong bayani, handa tayong ialay ang ating doon kahit tumadakpan. Kasi mas tatanggapin tayo sa langit. Kasi tayo ang totoong titindig sa transparency and accountability. Dahil hawak natin ang Diyos. Ano ba ang sabi sa Roman chapter 1? Kung ang Diyos ay panig sa iyo, sino bang kinatatakutan ninyo? Mga kapatid, kahit patayin pa ako, napakasarap mampuhay sa langit. Dahil ang totoong tahanan ng tao, hindi itong mga kinabungkaran na magkurakot sa politikong sindikato. Dahil ang buhay sa Pilipinas, hindi pantay-pantay. Dahil sa Revelation chapter 12, verse 7, si Satanas na nakipaglaban sa Diyos, itinapon dito sa lupa. At siya ngayon ang nagpasimuno ng gulo. Ina-influensyahan niya ang mga sindikatong politiko upang maglakaw sa kaban ng bayan, upang pahirapan ang mga ordinaryo at mamayang Pilipino. Sa akala ba ninyo, magpunta kami dito Tulog na. upang mag-alay ng panahon? Isang simple lang ang aming panawagan. Sa gobyerno aming armas, hindi kahas, rosaryo at ang salita ng Diyos. Sapagkat sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay higit pang mabisa at buhay kaysa anumang taba na magkabilay tali. Ito'y tumatagos sa kasukasuan ng mga puso at pinaghihiwalayan ng espiritu at ng mga utak sa buto. At ito'y tinatawag natin na ang salita ng Diyos ay isang pumupukaw ngayon sa ating mga puso. Alam ko ang pinakasandata na upang nagtagumpay ang ating Panginoong Kristo ay inaalay niya ang sarili sa Kalbaryo sa Krus. Bakit siya inaalay? Upang tubusin tayong mga makasalanan. Kasali na yon ang mga sindikatong politiko na nilalapastangan ang ating pera ng bayan. Saka nalunod. Sabihin ba natin, nagtagumpay ang mga politiko na mga sindikato dahil sa pagsasamantala sa kaban ng bayan. Pero sa mata, sa may natulog, no? hindi sila makakatakas. Something mo? Sapagkat tayo'y mayroong natawag
bawat hangganan ang buhay sa mundo. Sino ba sa atin? Dito si Makata at si Ma'am Amor. Buhay na to, hindi natin alam. Malay natin bukas, wala na tayo. May nanamatay sa stroke, inaatake na puso. May nanamatay sa sakit, at kasalamat, may namamatay sa katandaan. Si Makata hindi matandaan mamatay dahil pumuntan siya ng ating bandila para ipaglaban ang ating bansa. Super DM! Walang tao Ang Makata ng bayan! ang ating Panginoong Kristo. 33 years lang po niya. Bosigan. Bosigan. Pagkatapos ng 30 years, na pinuwas ng Panginoong Kristo, tayong mga kasalanan. Bumalik siya sa langit. Pero ano bang standard ng kaharian sa langit na iniwan ni Kristo? Huwag kang magnakaw. Diyos ay nagsabi, kasali yan sa 10 pero yung kayo, pinupagdahan ang mga politikong magnakaw. Galing ni sir. Nakuha mo rin. Dapat manubog-pisal din kayo. Dahil sa oras na pinupagdahan na yung mga itong sindikato, nagtanakaw ng kaban ng bayan. Sin o komisyon yan. Ano ba ibig sabihin ng sin o komisyon? Yung hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ano bang pagdasal natin? Na tinuro ng ating Panginoong Kristo, Amahan namin, sumasalangit ka. Sabahin ang ngalan mo. Masusunod ang kalooban mo dito sa langit para nasa lupa. Sino masusunod? Ang kalooban ng Diyos. Pero ngayon, sinong nasusunod kalooban dito? Hindi ang Diyos, ang kalooban ng tao. Dahil sa sakim at ganit sa kapangyarihan, inaapi ang ating pondo ng bayan. Kaya sa tingin nyo, pupunta ba kami dito? Kung walang dahilan, tanungin nyo ang inyong mga sarili. Kayo, biktima din kayo. Dahil wala kayong magagawa. Dahil may mga pamilya di kayong dapat buhayin. Naintindihan namin. Siguro kung kayo sa panig namin, siguro masasaktan din kayo. Hindi pa ba kayo maawa sa akin dahil sa rally naging lalaki na ako? Okay. Gusto ko maging babae dahil sa rally naging lalaki ako. Natutulog na dito. Pilipino kahit walang pinag-aralan. Ilaban natin yan! Ayan, kung mundo, makikita nyo po. Ayan, Matulog na tayo! magnanakaw. Pero ayan, ginagandyan ako. Nako, iwan ko. Ano na sila sa trabaho nila na naman natin yan. Pero wag naman ganun, Ang mga manindigan kayo. sindikatong politiko, Kung Pilipino kayong pulis, manindigan kayo. samantalang ang Hindi nyo mga naman pulis ibigay nagsasakripisyo. nyo sa amin. Hindi ang pinakamagandang gagawin nyo. Balikan dyan sa dapat kayo, mapupuyat kayo, hindi para pagbantayan ang mga nilakaw ng mga sindikato. Dapat magbantay kayo dahil nasa mandato ninyo na ipinagayaan ang bayan. Kung matino lang sana si Presidente Marcos, walang tao na pupunta siya. Walang tao na walang tao na mamimili sa kanyang pagkakas. Kaya babanat yan. Diyan lang yun. Hindi siya matatakot mamatay. Uy, grabe. Ito mga kababayan. Yan na, natulog na rin po. Ang dami na natulog dito. Akala ko karne ang kakainin. Nagkatulugan na po. Sino matutulog? Ayan na, si ate na. Maglatag na raw ng karton. Ang may pusin dyan, magluluto tayo na agad. Yun o. Maganda naman kasi may gwardiya tayo. Huwag na tayo ang gagwapo. Dapat ang gwardiya natin magdala din ng karton. Kasi yun ang banda ko na putikan tayo. Tapos sasabihin mo, yung bagyo hindi sumusunod sa schedule. Gago! Ikaw pala nag-schedule ng bagyo.
Ayan na. May dito sa Tapos, sinabi pa niya sa atin, marami araw siyang pinapatubigan at mas marami pa siyang patutubigan. Ano akala mo sa Metro Manila? Irrigation? Gago! Ano tingin mo sa Pilipino? Palay? Para patubigan mo? Adik tong Pangulo natin, adik. Mag-iipon daw siya ng tubig. Kaya pala niya sinasabi yun, kasi yung advisor niya, yung tatay niyang patay na lang magnanakaw. Yan. Yung kausap niya yun dati, di ba? Yun ang kausap niya, doon siya kumukuha ng advice. Oo. Kaya nga na sinasabi na yung bagyo hindi sumusunod sa schedule. Ano kasi Lucifer, gago? Lutong. Ikaw nag-schedule lang ano? Hindi ko alam. Dito muna ako. Dito. Tutulog na oh. Sa kabila, sa kabila. Anong ganun sa kabila? Namurubog na tayo sa utang. And if this and time we continue. Punta na sa gitna oh. Punta sila sa gitna. Ayun na. Punta na sa gitna oh. Oh, isang damakmak oh. Lalagay na naman sa first pack. Backup sana yun eh. Kaso nga, yung dito eh, hanggat walang gulo, wala pong maano. So, hindi po. Ano talaga itong mga politiko na ito eh. Kaya umatras sila no. Ang daming backup no. So dumating po si Kiko. Kong Kiko. Ang ganda ng bahay namin! Bahay namin yan! Dahil taxes namin yan! Mga putang ina nyo! Yun no. Nagagalit na si Miss Amor. Isa ko niya na si Macron Goldes. Patuluyoy nyo kami sa bahay dyan! Bahay namin yan! Dito tayo dito. May generate. Patuluyoy nyo kami! Ano yan? Sa mga bahay na yan! Bahay namin yan! Tutuloy kami dyan! Dyan kami magluluto ng corned beef! Yun no. Magluluto si ate ng corned beef. Magluluto kayo. Mga putang ina ang politika! Why mga walang iya kayo! Mahirap kayo! Kailangan nyo pang magnakaw para umasenso! Tama! Bahay namin yan! Isuko-sukotin! Uulitin ko! Bahay namin yan! Tagalog para maintindihan! Motherfuckers! Yun no. Tinagalog ka. Dito. Okay, makinig! Makinig sa kautusan! Nabasan tayo ng mga vloggers! Baliw kayo! Nanonood! Proteksyonan niyo yung pagkalakaw. Walang siya kayo. Tayo ay nagsinubo lahat! Huwag niyo proteksyonan yung pagkalakaw. Huliin niyo. Kasama kami. Huliin natin. At saka sa plasma! Ang kahit sa kanyang Bakit kayo nalulugan? Ang daming ganap dito no. Nagkindi! Umahambag kayo din! Sabi lang, merong mga salita dito. Dito tayo dito. Naging dahilan. Kung hindi kayo magnanakaw! At yan ang kapangyarihan ng at ang kapangyarihan ng demonyo ay dito. Right? Ang daming ganap. Dito tayo sa kabila. Doon may nagsasalita rin naka-microphone. Ikutan lang natin para mapakinggan. So ulitin ko, dito po yung inassign ni Kiko Barsaga, kaya nagdagsaan po dito yung mga tao.
I-address natin sa taong bayan, i-address natin sa negosyante, para ang taong bayan at negosyante magkaisa, bali sila ang Pangulong Marcos, ang ating kawanan, ang lahat ng mga kawanan sa gobyerno. Oh, sino ba? Sino? Dito harap. Oh, sino ba? Sino ba? Sino ba yung nagsalit? Dahil ang Panginoon, magiging tayo para uwi. Oh, saan? Ayan, umuulan na. O, saan na? Umuulan na. Walang uwi! Sorry. Umuulan na. Umuulan na. Namutulog sila! Alam ko, masamang mananahin ng kasama sa kapwa. Pero dahil sa pagtulog nyo, sana Hoy! basa! Boom! Hoy! Saan? Walang kwenta ang bumbero nila. Uy, mga kababayan! May pawis na din naman kayo! Ulitin na tayo! Maulan tayo parehas. Matibay. Lahat tayo mababasa. Pati ang ginamit ng buhaya magkakasakit. Lakas ang ulan ngayon ha. Wait lang ha. Nagpayong lang tayo kaya medyo tayo Para sa bayan yung deserve natin. Diba sabi nga tayo, nagtatawalan tayo dahil tayo nagbumoto kay Bongo. We also have to tayo yung nag-block sa kanya. Pumunta natin ito dahil meron tayong presidente na hinayaan yung lahat ng korupsyon. medyo ano lang tayo ha. Dito lang kasi medyo umuulan po. Dito, pakita ko naman yung other side. So, Petron tayo ha. Ano ko, Forge Park pa rin kayo. Pero Dasmariñas Village tayo. Yan. So, sumilong lamang po yung iba doon sa Petron. And last minute, dumami yung tao dito dahil last minute announcing Kong Kiko Barsaga, kaya dumagsa dito yung tao. So sumilong lang yung iba, kanina punong-puno itong kinakatayan natin. Pero yung iba hindi pa rin natinig. Kahit umuulan na, tuloy pa rin po. Yung iba nagbayong. Para sa kanila paano kung magkasakit kayo? Nakita niyo ba yung mga public hospitals natin? Do we have the facility? Even yung PhilHealth na inaasahan ng bawat isa sa ating Pilipino, lalo na sa laylayan. Isipin nyo, wala na akong maasahan sa PhilHealth because Panginoon ninanakawan nila. Alam niyo yun, boss. Alam niyo that you are all well. That's really happening. Boss, wag mo kayong matakot at gawin pa rin ang uniform niyo para sa kapakanan ng mga anak niyo. Kasi mas better, mas maganda na nakikita nyo na kaya nyo makipagtititigan sa mga anak nyo na may dangal kayo.